Ayan. Ito po mga kapatid, nakikita natin dito pala. Ayan. Nakikita natin ito po ay isang wall. Amen. There's a breach in the wall. There's a hole in the wall. May butas ang pader. Amen. Amen po mga kapatid, nakikita natin yan malinaw. You know, what is the significance of wall? Napakahalaga po ng pader. Amen. Pader, Para walang magnanakaw. literally, napakahalaga niyan. Amen. Spiritually, napakahalaga niyan. Amen. Sa buhay natin mga kapatid, napakahalaga ng pader sa ating tahanan. Amen. Kung ang ating bahay ay walang pader, malayang makakaparuot pa rito yung mga taong hindi natin kailangan sa ating buhay. Amen. Sino-sino yun? Ang mga magnanakaw. Magpaparoon pa rito, nakita nila yung bagong mine ni Sister Tintin. Nakita niya yung bag. Kung walang pader ang ating bahay, Lagyan ng boot. ang mga marites, malayang makakapasok sa ating tahanan. Kung wala tayong pader ang ating tahanan. Yan pala maganda. Lagyan yung pader. Sapagkat ang pader ay napakahalaga. Gayun din po iyan sa lumang tipan, sa lumang sibilisasyon. Bago pa man dumating ang Panginoong Hesus, ang pader ay napakahalaga na sa isang kingdom. Amen. Sabihin na natin sa bansang Pilipinas, nung nagbakasyon po kami last time, I will make sure na yung anak ko ay maidadalhin ko sa Fort Santiago. Wow. Fort Santiago ay tinatawag na the Walled City. Sa Intramuros. Yan po. Nagpunta kami doon, JD Wright. We went to Intramuros, we went to Fort Santiago. This is a walled city. The best example na maipapakita natin sa bansang Pilipinas. Bakit po kaya may pader? Tinawag siyang walled dahil yung city na yon, na maliit na city po nanay, ay may mga pader yun. Amen. Napakahalaga ng pader sa isang bayan, sa isang kingdom, sa isang seat of government. Why? Dahil po yung andon sa loob nun, sa inner nun, nandun yung hari, nandun si mayor, nandun si governor. The seat of government is inside. And the wall is protecting the seat of government. The wall is protecting the people around, the people na nakatira doon sa isang lugar. The wall is protecting the properties ng isang bayan. Amen. Amen. Kaya napakahalaga ng wall sa isang kaharian. At itong wall ay pinoprotektahan po ng mga servant, ng mga soldier, ng mga manggagawa. They will make sure na walang breach in the wall, na walang butas, na walang hole. Bakit? Dahil maaari silang makonquer ng kaaway. Dahil malayang makapapasok ang kaaway diyan sa butas. And even at the times, sa lumang tipan, amen, si David, si Solomon, si Jeroboam, name it. Hallelujah, napakahalaga ng wall sa Jordan. Napakahalaga ng wall sa Israel para protektahan ang buong Israel. Subalit dumating ang panahon, mga kapatid, na ang wall ay nagkaroon ng butas, ng breach. Bakit po? Dahil si King Jeroboam, hallelujah, ay very evil na hari ng Israel. Kung kaya't ang bansang Israel sa panahon niya ay nagkaroon ng division. The Israel kingdom and the Judah kingdom. Kaya napakahalaga pala ng wall. Kung ang wall ay nag-collapse, much more ang ating buhay, much more ang isang kingdom, much more ang bansang Pilipinas. Kung nag-collapse ang wall ng bansang Pilipinas,
lahat ng intruder ay makapapasok. Ngayon, ito po ang mga kapatid, ang challenge sa atin. Basahin po natin sa ating key verse for today. Ang sabi dito sa Ezekiel 22:30. Ezekiel 22:30. I sought And I sought for a man among among them who should build up the wall and stand in the breach before me for the land, that I should not destroy it, but I found none. but I found Amen. none. Sige. Hallelujah, palakpakan natin ang ating mga Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Ang Diyos sa umagang ito, mga kapatid, ay naghahanap, hallelujah, ng tatayo sa gitna ng butas ng iyan, upang ang ating kaaway ay hindi makapasok sa loob ng kingdom, upang ang kaaway ay hindi makapenetrate sa ating buhay. Hallelujah. Ang Diyos ay naghahanap, subalit walang makita. Mga kapatid, this morning we are the Ezekiel. Tayo, mga kapatid, si Ezekiel, si Propeta Ezekiel na pinadala ng ating Panginoon. Hallelujah. Kanino? Para sa ating pamilya. Amen. Nanay Mila. Tayo ang pinadala ng Panginoon para sa ating mga anak. Tayo yung bayang hinirang. Hindi maaatim ng ating Panginoon who is full of grace and mercy. Na ipataw niya ang judgment sa ating lahat. Hindi pababayaan ng Panginoon na tayo, mga kapatid, hallelujah, sa 31, pabuksan nga po mga kapatid sa 31, sa Ezekiel 22:31. Kaya't aking ibinuhos ang aking galit sa kanila. Aking sinupok sila ng apoy ng aking puot. Ang kanilang sariling lakad ay aking pinarating sa kanilang mga ulo. Sabi ng Panginoong Diyos. Amen. Amen. Mga kapatid, tayo ang Ezekiel sa mga panahong ito. Amen. Ang sabi ng ating Panginoon, naghahanap siya ng magbibuild ng wall. Amen. Yan pong slide po. Naghahanap ang ating Diyos ng magbibuild ng wall. Sa panahon ngayon, mga kapatid, napapansin po natin ang ating pamilya. Ang sabi nga sa Bible study, there is a division inside our own family. Amen. Bakit po? Magkakaiba tayo ng politics. Magkakaiba tayo ng hilig. Magkakaiba tayo ng pananampalataya. Nagkakaroon ng division. It's causing us division. Hallelujah. And I sought for a man among them who should build up the wall and stand in the breach. Ang title po ng ating preaching for this morning or afternoon, mga kapatid, ay Stand in the Gap. Hallelujah. This is in this perilous time, mga kapatid. Bukas ang ating mata. Bukas ang ating tainga. Alam natin kung ano ang nangyayari sa ating kapaligiran. Alam natin na may loopholes. Alam natin na may problema sa lipunan. Alam natin na may problema sa ating sariling pamilya. Church, we have to stand in the gap. Amen. Tayo yung pinili ng ating Panginoon. Tayo yung ambassador ng Panginoon para ipaalam sa ating anak, Antonia, may heaven and hell. Inang, hindi tayo gumagawa ng tama sa harapan ng ating Panginoon. May heaven and hell. Mga kapatid ko, may mga consequences ang ginagawa nating mali sa harapan ng ating Panginoon. We are the Ezekiel of this time, mga kapatid. Tayo yung pinadala ng ating Panginoon to stand in the gap. Kawawa naman ang ating pamilya kung hindi sila makasasama sa pagdating ng judgment ng ating Panginoon. Kawawa naman ang ating kaibigan
kung hindi sila makapakikinig at magkakaroon ng kaligtasan. Mapalad tayo mga kapatid na naririto sapagkat sinabi ng Panginoon, hallelujah, sa may 1 Peter 2:9. Ano po ang sabi sa 1 Peter 2:9? But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, Amen. that you may declare the praise of Him who called you out of darkness into His wonderful light. His marvelous light. Mga kapatid, palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah, Sister Christine. Tayo ay hindi lang basta tinawag ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, many are called, but few are chosen, nanay. Tayong lahat na naririto ay tinawag ng Panginoon. Subalit ang naririto sa loob ay pinili mismo ng ating Panginoon sapagkat ang Panginoon ay inaanyayahan niya ang lahat. Hallelujah, ang lahat. Walang dinidiscount ang Panginoon. Ang lahat ay inaanyayahan. Ang lahat ay tinawag para lumapit sa Kanya. Ang lahat ay tinawag na mag-build ng wall. Ang lahat ay tinawag para hindi makatanggap ng parusa. Ang lahat ay tinawag upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Subalit mapalad tayo mga kapatid na naririto. We are not only called, but we are a chosen God. My God. We are a chosen people. Hinirang tayo ng ating Panginoon. We have a purpose, mga kapatid. Kaya tayo naririto. Our purpose is to stand in the gap. Nanay, hallelujah. Brother Randy, our purpose in this world is to stand in the gap. Because we know in this perilous time, alam ng Diyos na marami ang mapaparusahan. Marami ang hindi makatutupad. Marami ang mapupunta sa impyerno. Subalit ang habag at biyaya ng ating Panginoon ay patuloy niyang iginagawa. Amen. Walang karapat-dapat mga kapatid. Subalit tayo, dahil sa biyaya ng Panginoon, tayo ay Kanyang hinirang. Hallelujah, upang ipabatid sa ating pamilya na may Diyos na faithful kahit kailanman. Amen. Kahit tayo po ay naghihirap, kahit tayo ay nagkakasala, ang ating pamilya kahit nagkakasala, sasabihin natin sa kanila, may Diyos na tapat. May Diyos na hindi nagbabago. Tayo mga kapatid na hinirang ng Diyos ang magpapakilala sa lipunan ito na mayroong nag-iisang Diyos. Hallelujah. Yung Prince of Peace. Hallelujah, na magbibigay ng kapayapaan sa atin na sa kabila ng mga pagsubok natin sa buhay, na sa kabila ng marami tayong daladala, marami tayong mga problema, doon na tayo tatayo at titindig mga kapatid, Brother Lorenzo. Titindigan natin ang ating pananampalataya. Amen. Amen. Dahil tayo po ay hinirang, hallelujah, ng ating Panginoon. Amen. Hindi lang tayo basta-basta tinawag. Amen. Dahil kapag tinawag ang isang tao, maaaring magtatay ng kawali iyan. Alam niyo po ba yun sa Tagalog? Sobrang lalim. Maraming tinawag. Subalit ang iba ay nagbibingi-bingihan. Ang sabi ng Panginoon, come! Come all of you who are heavily laden. Come and follow me, but nobody is following Jesus. Pero walang sumusunod sa ating Panginoon. Pero ikaw na naririto, tinawag ka at hinirang ka ng ating Panginoon para sa isang dakilang layunin, to stand Amen. in the gap. Amen. Amen po?
Nakikita na natin kung ano ang gap na sinasabi ng ating Panginoon. Kaliwa at kanan, andyan ang mga pagsubok. Kaliwa at kanan, nandyan ang sin na umatake sa lipunan ito, sa pamilya natin, sa loob ng ating pamilya, sa loob ng ating mga trabaho. And God needs someone like you, mga kapatid, to stand in the gap. Hallelujah, para ipakilala kung sino ang ating Panginoon. God personally and carefully chose us. Hindi ito isang aksidente, mga kapatid. Na tayo ay basta napunta na lamang dito. Tayo po ay pinili ng ating Panginoon para sa isang dakilang layunin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, tayo po ay magiging vessel, channel ng salvation para sa ating mga pamilya, para sa ating mga kaibigan. Amen. Mga kapatid, kung hindi tayo, sino? Hallelujah. Kung hindi tayo, sino? Kung hindi ako, sino ang maghahayag ng kaligtasan para kay Inang? Nanay Mila. Kung hindi ikaw, sino ang maghahayag ng balita ng kaligtasan para sa iyong mga anak? Para sa iyong mga apo? Brother Randy, kung hindi ikaw, sino ang gagamitin ng Panginoon para sa pamilya mo, para sa mga kaanak mo? And I'm so blessed for the life of Pastor Vincent. Pastor, kung hindi ka magtatrabaho, kung hindi ka mag-move forward, ang iyong buong pamilya, ang buong sambahayan, ay hindi makakakilala sa ating Panginoon. Church, kung kanina pag-aaral at this very moment, kailangan natin umaksyon sa ating pananampalataya. Sapagkat tayong lahat ay hinirang ng ating Panginoon. Ang lahat po ng hinirang ay palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah! Sino mag-aakala na tayo ay hihirangin ng ating Diyos? Wala! Amen. Sino mag-aakala na tayo ay magiging katulad ni Prophet Elijah na bigla na lamang sumulpot sa harapan ni King Ahab? Sinong mag-aakala sa 1 King 17 na si Prophet Elijah ay magsasabi sa harapan ni King Ahab, mali ang iyong ginagawa, King Ahab, the King of Israel, mali ang ginagawa mo. Maghihirap ka dahil sa ginagawa mo. Magkakaroon ng 3 taong tagtuyot dahil sa mga maling ginagawa mo. Sumasamba ka kay Baal. Asawa mo si Jezebel. Gumagawa ka ng kabuktutan sa harapan ng ating Panginoon. Remember, ano ang sabi po ng Panginoon? Hallelujah, na mayroon lamang nag-iisang Diyos. At ang tanging nag-iisang Diyos lamang ang iyong paglilingkuran. Subalit ano ang ginagawa mo, King Ahab? Ganyan tayo, mga kapatid. Gagamitin tayo ng ating Panginoon katulad ni Prophet Elijah. Hallelujah, to confront sin. Sa ating asawa, sa ating pamilya, sa ating mga kapatid, sa ating mga kaibigan. Kaya tayo hinirang ng ating Panginoon. Amen. Here, Sister Anne. Kaya tayo nagba-Bible study para ipakita sa atin kung anong stand natin sa harapan ng ating Panginoon. Para tayo ay tumayo, tumindig, hallelujah, at lumakad ayon sa kalooban ng ating Panginoon. For we are called for a very purpose to stand in the gap. Kailangan ka ng pamilya mo. Kailangan ka ng kapatid mo, ng asawa mo. Hallelujah. Because it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Amen. Kung hindi tayo mapupunta sa kamay ng Panginoon, saan tayo pupulutin, mga kapatid? Nakakatakot. Hallelujah, kung saan tayo pupulutin kung hindi tayo titindig para sa ating Panginoon. Nakakatakot ang ating pamilya kung hindi tayo magtitindig
para sa kanila mga kapatid. Hallelujah. But sa ating pagkatawag mga kapatid, we will face many challenges. Nanay Mila, yung ating pagkatawag at pagkahirang, pagkapili ng ating Panginoon will be challenged. Our faith will be challenged ng ano? Na mga kaliwat kanang pagsubok. Hallelujah. Kung kailan pa tayo nakakilala sa ating Panginoon. Tsaka pa Brother JC na walang ka ng trabaho. Kung saan tayo nakakilala sa ating Panginoon. Tsaka pa tayo nagkaalitan ng ating asawa. Bakit? Dahil yung asawa natin hindi naniniwala sa ating pananampalataya. Dahil binibilitan, minamak tayo ng ating asawa. Ganyan pala ang Panginoon mo. Iwanan mo na yan. Katulad ng asawa ni Job. Hallelujah. Iwanan mo na yung Panginoon mo. Tingnan mo ang buhay mo. Ilang buwan ka nang walang trabaho. Amen. Buti na lang, nandyan ang magandang mga asawa na laging nagtsatsaga para sa iyo. Praise the Lord. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah. Ang sabi, sangko. Bakit mula nung makakilala ka sa Panginoon, naging manong ka na? Atin, mula nung makakilala ka sa Panginoon, naging manang ka na. Our faith, yung pagkahirang natin, will be challenged, mga kapatid. Katulad ni Propeta Elijah. Hallelujah. I-challenge din ang ating pananampalataya. Darating ang panahon na tayo na sobrang sigla-sigla natin sa Panginoon mula tayo makakilala, tumataas ang ating dalawang kamay, pati paa na itataas natin dahil sa ating zealousness, sa ating on fire. Amen. Subalit hindi po ganyan ang buhay Kristiyano, mga kapatid. Yung wall na binibuild natin unti-unti, maraming kaaway na pilit ginigiba yung wall na ating itinatayo. We keep on protecting and building our family. Pero maraming mga consequences, maraming pagsubok ang patuloy tayong pinupul us back. May gravity pababa na humihila sa atin. Amen. Ang dami. Subalit ang Panginoon, hallelujah, kailangan nating tindigan ang ating mga pananampalataya, mga kapatid. Amen. Katulad ni Prophet Elijah, hallelujah, na sa ating pananampalataya, kailangan nating ipakita na mayroon tayong nag-iisang Diyos. Hallelujah. Kailangan nating ipakita at tumindig kay King Ahab Amen. na mayroon lamang nag-iisang Diyos na kapag hindi tayo lumakad ayon sa kalooban ng ating Panginoon, mayroon tayong kahahantungan. Amen. Darating ang panahon na sa umpisa ay patuloy tayong bine-bless ng ating Panginoon, subalit i-challenge ang ating pananampalataya, yung bukal, yung brook, na kusang bumubukal, darating ang panahon na ito ay matutuyo. Yung raven na nagdadala ng pagkain kay Prophet Elijah ay titigil magdala ng pagkain. Church, we have to get out of our comfort zone. Amen. Huwag tayo sa ating pagkatawag, sa ating pagkahirang, huwag tayong nasa loob lamang ng kuweba. Huwag lamang tayong nandito sa loob ng simbahang ito. Tayo nagsosong lead, tayo nag-worship lead, tayo nagpipreach, tayo nagtuturo, subalit ayaw nating humayo. Amen. Kahit isa, wala pa tayong nadadala sa bahay-sambahang ito. Kahit isa, wala pa tayong Timoteo. Tayo ba ay naging Pablo ng simbahang ito? Thank you, Jesus. Church, wake up. Amen. Hallelujah. The Lord needs a builder like you. Amen. We are not only called, but we are chosen by God. Hallelujah. To be His builder.
para itayo muli ang unti-unting nasisira, para itayong muli ang wall na mayroong breach, ang wall na may butas. Ikaw iyon, mga kapatid. Sister Mercy, ikaw iyon, ang hinirang at tinawag ng ating Panginoon para kay pastor, para sa pamilya mo, para magpaalala kay pastor, para magpaalala sa ating mga brothers and sisters. Tatay Jack, ikaw yun. Tayong lahat na narito ay hinirang ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. We have to get out of our comfort zone. Amen. We have to get out of the cave because we have to confront this world. Amen. Just like the prophet Elijah. Hallelujah. Mga kapatid, tumayo tayo at panindigan natin ang ating pagkatawag. We have to stand in the gap. Amen. Dahil ikaw yung stone na bubuo doon sa bricks ng wall. Ikaw yung stone, hallelujah, napapantay. Sister Christine, hallelujah mga kapatid, tayo yung stone, hallelujah, na unti-unting magbubuo doon sa natitibag na wall. Amen. Ito si Pastor Vincent. Amen. Hindi mabubuo ang wall na to kay Pastor Vincent lang. Right. Kailangan niya si Sister Mercy. Amen. Kailangan niya si Brother Lorenzo. Kailangan niya si Sister Tintin. Hindi pwedeng si Brother Lorenzo lamang. Amen. Kailangan niya si Sister Tintin. Kailangan ni Brother JC. Si Sister White, Brother Randy, Tatay Jack. Kailangan kayong lahat para mabuo ang bridge ng wall na ito, mga kapatid. Hallelujah. Tayo ang Elijah, tayo ang Ezekiel. Tayo ang hinirang ng Panginoon to stand in this gap. Amen. Tayo yung tinawag ng Panginoon, hallelujah, para buuin ang nagko-collapse na wall, mga kapatid. At mga kapatid, hallelujah, na sa ating pagkatawag, mga kapatid, kailangan nating tindigan ang ating Panginoon. We have to stand with our faith. Amen. Anumang pagsubok katulad ng pagsubok na dumating kay Prophet Elijah, pinanindigan niya. Tumayo siya sa harapan ni King Ahab at ng buong Israelita. Si Pastor Vincent, anuman ang mangyari sa simbahang ito, tatayo siya, titindig siya para sa ating Panginoon, para ipakita may nag-iisang Diyos, hallelujah. Kahit sabihin pa na ako ay sumasamba kay King Baal, kay God Baal, na siyang God ng fire, ng God ng fertility, hallelujah. Mga kapatid, i-challenge ang ating pananampalataya. Amen. Subalit katulad ni Prophet Elijah, tumayo tayo. Amen. Tindigan natin. Currently, mga kapatid, sa Israel, there is a Mount Carmel there. Gayahin natin si Prophet Elijah. Kahit mag-isa lang tayo sa ating pamilya, tinawag ni Prophet Elijah ang buong Israelita. Sino sa akin ang sasama at titindig sa ating Panginoon? Wala kahit isa. Subalit, ang prayer at faith ni Prophet Elijah, ang sabi niya, kahit mag-isa lang siya, tatayo siya sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Sa showdown ng kanilang faith sa mga propeta ni Baal. Ganon din tayo, Nanay Mila. Sa buhay nating ito, i-challenge tayo ng ating pamilya. Kung totoo bang may Diyos, kung totoo bang may nagpapagaling Amen. sa sakit mo, na ilang taon mo nang dinaranas, may totoo bang Diyos? I-challenge ka ng ating mismong sarili at ng ating kapwa.
Sa mga paghihirap, ilang buwan na akong walang trabaho. Kaliwa at kanan ang naniningil sa akin. May Diyos pa ba? Amen. Katulad ni Prophet Elijah, mga kapatid. Kailangan nating tindigan ang ating pananampalataya at ipakita sa ating buong pamilya, sa ating mga kapatid, sa ating mga magulang, sa ating asawa, na may nag-iisang Diyos, hallelujah, na siyang tutugon ng ating mga pangangailangan. Hallelujah, na may nag-iisang Diyos na mag-aalis sa akin. Amen. Hallelujah, sa lusak ng kasalanan. Amen. Mga kapatid, ang bawat isa sa atin ay may pag-asa pa. Amen. Amen. Iyan ang binibigay ng ating Panginoon, mga kapatid. Katulad ng ating Panginoong Jesus, siya yung dakilang standard Amen. sa gap That's right. ng ating buhay. In John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Imagine niyo, mga kapatid, yun. Yung kanyang mismong sarili, ibinigay niya para sa ating lahat. Bakit? Upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Hindi natin makakamit ang buhay na walang hanggan ng ating pamilya kung hindi tayo kikilos. Amen. Hallelujah. Ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon. At ang sinabi niya po dito sa sa 1 Timothy 2:5, for there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus. Amen. Mga kapatid, hallelujah, be a mediator like Jesus Christ. Amen. Tayo yung mediator na hinahanap ng ating Panginoon para sa ating pamilya. Kung ang Panginoon noon, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ngayon tayo, mga kapatid, ang tinatawag ng ating Panginoon para sa ating pamilya upang magkaroon sila ng kaligtasan. Upang ang ating pamilya ay hindi mapahamak. Upang ang ating pamilya ay kasama nating nagpupuri sa ating Panginoon. Mga kapatid, it's so hard to imagine. Maaating ba natin, mga kapatid, na tayo nandito, tumataas ang ating mga kamay, nagpupuri sa ating Panginoon. Alam natin na mga kasama natin ang ating Panginoon sa pagtunog ng trompeta. Subalit ang ating nanay ay hindi natin makakasama. Maaating ba natin, mga kapatid, na tayo'y pataas-taas dito ng kamay, fellowship sa ating mga kapatid, pero yung mga kapatid natin, yung asawa natin na nasa Pilipinas, ay hindi natin makakasama sa langit? Hallelujah, Jesus. Mga kapatid, God is challenging us at this moment. Palala ng palala ang mundong ito. And God keeps on reminding us na tayo yung Ezekiel. Na tayo si Elijah sa panahong ito. Kaya nga tayo binabago araw-araw ng ating Panginoon upang tayo ay maging Kristo. We have to become Christ-like. Amen. Dahil iyan ang ating layunin sa mundong ito, ang maging katulad tayo ng ating Diyos. Hallelujah. Yes, I want my family in heaven. I want my family to be saved. Gusto ko silang makasama, mga kapatid. Kaya ang challenge sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid, tayong lahat na naririto, hinirang ng ating Panginoon ay titindig Amen. para sa Kanya. We have to stand in the gap. Kailangan nating buuin muli, mga kapatid, ang pader na unti-unting nasisira. Kailangan nating muling i-build ang pader upang ang ating pamilya ay maprotektahan.
Maprotektahan ang ating pagsasama. Maprotektahan ang pagsasama ng mag-asawa. Maprotektahan ang pagsasama ng anak at ama, ng anak at ng magulang. Maprotektahan ang pagsasama ng kaibigan, ng ating kaibigan. Maprotektahan ang pagsasama ng ating mga kasamahan sa ating trabaho. Church, this is a serious matter. The Lord needs you to rebuild the wall. At ang huling verse po natin mga kapatid, ang sabi dito sa Joshua 24:15. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day Amen. whom you will serve. Whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell. Hallelujah. But as for me and my house, We will serve. we will serve the Lord. Palakpakan natin ang ating Diyos. Tayong lahat ay tumayo mga kapatid. Hallelujah.